Good day mga ka-sports natin dyan. Kahapon nga sa bakbakan ng Cherry Tigo versus ng Petrogas Angels ay ginulat nga ang Petrogas ng Cherry Tigo, kung saan nga naunahan talaga sila at hindi nga masyado nakaporma sa set 1 pa lamang ang nasabi nating veteranang team ni Aisa Maiso Puntillas. Maging ang mga tagahanga nga ng Petrogas Angels ay nagulat nga sapagkat natalo ng Cherry Tigo ang nasabi nating team nga nilang paborito na Petrogas Angels. Alam naman kasi natin na hindi ganoon ka level up pa ang galing ng Cherry Tigo at halos nga hindi naman naglaro si Maylin Paat at hindi nga siya ibinabad bagamat pinapasok siya. Ang talagang nakipagbakbakan lang dito ay ang Lowry Sisters, kasama rin dyan ang magaling ren na si Ponggay Gaston. Kitang kita talaga natin mga ka-sports natin dyan na malaki nga ang kalamangan ng Cherry Tigo versus nga sa Petrogas Angels, at hinahabol nga yan ng Petrogas pero hindi na nga sila nakapalag sa set 1 at nakabawi man ng isang set ang Angels, pero nagtuloy-tuloy ang momentum nga ng Lowry Sister at ng kanyang buong kupunan. Aalamin natin kung saan nagkulang ang Petrogas Angels, kung bakit sila tinalo ng Cherry Tigo. Narito na nga ang mga rason, pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa larangan ng volleyball. Drop it! Veteranang team ng Angels pinataob ng Cherry Tigo kahit nga hindi masyado babad si Maylin Paat. Ano-ano ang mga naging dahilan kung bakit sila inalat nga sa laban at inabot lang ito sa 4th set? Ngayon, atin nang bubusisiin at aalamin kung bakit nga sila natalo. Ang kanilang mga pagkukulang ay mukhang marami mga ka-sports natin dyan. Ngayon, unahin na natin ang kanilang middle blocker na mga players. Walang iba kundi si Palma at si Musa. Bagamat alam naman natin na itong si Musa ay magaling pero bata pa to pagdating sa pro. At ito naman si Remy Palma ay mukhang hindi nga natin nakitaan ng pag-aangas sa loob ng court at mukhang hindi rin siya masyado ganado. Kilala naman natin na si Palma kapag nasa loob ng court, kapag nakaka-score ito ay medyo nag-aangas nga at nagsaswag, pero hindi nga natin siya nakitaan nga na nagsisisigaw sa loob ng court. At isa talagang malaking kawalan ang middle blocker ng Petrogas Angels, kung kaya nga sila natalo. Si Musa nga at itong si Palma ay hindi nga masyado naramdaman ang kanilang presensya. At isa pa nga sa mga rason kung bakit sila natalo, mahina nga ang kanilang floor defense. Alam naman natin na magaling naman itong si Lobby Varvon, pero ng time na nakalaban nga nila kahapon ng Cherry Tigo ay butas na butas nga ang kanilang floor defense at hindi nga siya makahabol-habol ng bola. At dahil dyan mga ka-sports natin dyan ay malaking kawalan talaga kapag walang magandang first ball, at madalas nga silang mabagsakan ng bola kahit nga mga drop ball ay hindi nga nahahabol ng Angels. Kung kaya isa pa yan sa mga nagpatalo sa kanila. Mahina nga ang kanilang floor defense. At hindi lang naman dyan ang libero, maging ang kanyang mga kasamahan nga ay talagang hindi rin masyado nga naghahabol ng bola at natambakan nga sila sa set 1 pa lamang. Kung kaya sila natalo. Isa pa sa mga nakikita kong dahilan mga ka-sports kung bakit nga natalo ang Petrogas Angels ay ma-error nga sila at hindi nga sila ganado. Simula ng laban pa lamang sa set 1 ay malalamya na nga sila at mukha talagang may chance na silang magpatalo sa laban na yan kontra nga sa Cherry Tigo. Hindi naman natin masisisi mga ka-sports natin dyan ang coach, sapagkat sabi nga ni Jonas Abete, wala yan sa coach, nasa players yan na naglalaro sa loob ng court. Kung kaya hindi natin pwede sisihin ang coach dahil tama naman si Sabete. Sila dyan ang mga naglalaro sa loob ng court, kung kaya nga
Hindi naman pwede isisen mga fans nga ng Petrogas Angels sa coach dahil sabi nga ni Jonas Abete, inuulit ko, wala yan sa coach, nasa players yan. Kaya mga ka-sports natin dyan, bawi na lang sila sa next game. Isa pa lang naman ang kanilang talo, kaya magtutuloy-tuloy pa naman ang kanilang panalo dahil malakas naman ang Angels. At syempre, abangan na lang natin ang pagbawi nga ng Petrogas Angels at naniniwala naman tayo dyan na makakapasok sila sa top 4. At sanay naman tayo dyan mga ka-sports natin dyan dahil nga sa sobrang lakas nga ng Angels, mukhang nagpakakampante lang sila kahapon kontra nga sa Cherry Tigo. Hindi nila akalain na ganun kalakas ang Cherry na pinaghandaan nga sila, lalo higit ni Ea Lauren na talagang binakbakan niya ng kanyang mga malulutong na powerful spike. Syempre, malakas naman kasi ang Cherry Tigo rin at trinabaho nila kaya deserve naman talaga nila manalo. Bawi na lang ang Angels sa mga susunod na laban. Kaya kung ayaw nyong mahuli sa lahat ng update pagdating sa larangan ng volleyball, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Thank you so much. God bless!